Hi! Welcome sa Pinoy Recap King. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang neo-noir martial arts film na pinamagatang Ninja Assassin. Nagsisimula ang pelikula sa isang tattoo shop na pag-aari ng isang matandang lalaki. Siya ay nagtatrabaho sa isang batang gangster nang ang isang tauhan ay nagdala ng isang sobre na puno ng itim na buhangin. Ang mga gangster ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang matanda ay nanlamig sa gulat. Inihayag niya na ang itim na buhangin ay nagpapahiwatig ng pagdating ng brutal, pinakanakamamatay na mga ninja sa mundo. Matagal na niyang nakatagpo ang mga ito at may unang karanasan upang malaman kung gaano sila kapanganib. Habang sinasabihan siya ng mga gangster na duwag, ipinakita niya sa kanila ang isang pangit na peklat sa kanyang dibdib na sanhi ng pag-atake ng ninja. Siya ay ipinanganak na may puso sa kanang bahagi ng kanyang dibdib na siyang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay hanggang ngayon. Biglang, ang ulo ng isang lalaki ay hiniwasak na wire mula sa kisame at hinila ang isang lalaki pataas. Tapos siya ay itinapon pabalik, mga piraso lamang ng kanyang bituka ang nakarating sa lupa. Ang mga ninja ay nananatiling nakatago sa mga anino at hinihiwa ang mga katawan at paa ng mga tao ng sabay-sabay, na lumilikha ng isang bloodbath. Pagkatapos lamang ng lahat ay patay na, makikita na natin ang mga ninja na lumalabas sa madilim sa sulok ng silid. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang Ozuno Clan ng Japan. Ito ay isang angkan ng mga ninja na pinamumunuan ng walang awa na Panginoong Ozuno. Kinokolekta ng clan ang mga bata mula sa buong mundo at pinadaan sila sa isang serye ng brutal na pagsasanay upang maging mga ultimate ninja assassin. Sila ay sikat sa mga pinuno ng mundo ngunit nakatago sa ibang bahagi ng mundo. Ang sinumang magbibigay sa angkan ng 100 libra ng ginto ay maaaring umarkila sa kanilang mga mamamatay tao at matiyak ang pagkamatay ng taong gusto nilang puntiryahin. Ang angkan ng Ozuno ay nagtatrabaho mula sa mga anino sa loob ng higit sa 100 taon at nasa likod ng pagkamatay ng Pangulo ng Russia, ang punong ministro ng Hapon, at marami pang ibang mas matataas na tao. Ang sinumang nakakaalam tungkol sa kanila ay natatakot na makita sila. Sa isa sa mga session, ipinakilala ni Lord Ozuno ang isang bagong bata na nagngangalang Raizo sa iba pang grupo. Siya ay iniwan ng kanyang mga magulang at dinala sa angkan ng pinuno. May nagsabi kay Ozuno na si Raizo ang magiging pinuno ng angkan pagkatapos niya. Dahil sa inaasahan, mas mahigpit ang pagsasanay para kay Raizo. Sa oras na siya ay edad 10, mayroon na siyang mga galos sa buong katawan dahil sa parusa na natatanggap niya sa paggawa ng mga pagkakamali. Isa sa mga mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang ninja ay ang kanyang kakayahang manatiling nakatago. Pinalakad si Raizo pababa sa isang nanginginig na sahig na gawa sa kahoy ngunit isang tunog lang ang nagresulta sa paghiwa ng kanyang mga paa ng isang Kyokotsu Shoge. Sa gabi, halos hindi makatulog ang bata dahil sa sakit. Pagkatapos, nasaksihan niya ang kabaitan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nang ang isang batang babae ay naglalagay ng pamahid sa kanyang mga sugat. Ang kanyang pangalan ay Kiriko at siya ay kapwa ninja sa pagsasanay na lumipas ang oras at parehong lumaki sina Raizo at Kiriko ng magkasama, halos hindi nag-uusap, ngunit laging nakatingin sa isa't isa. Si Raizo ay naging pinakatalentadong ninja na sinanay ni Ozuno. Gayunpaman, sa isang laban sa kanyang senior na si Takeshi, natalo siya dahil sa isang napakaruming taktika ng kalaban. Pinayagan ito ng amo at sa halip ay sinisisi si Raizo sa pagiging mahina. Gumagamit siya ng sobrang masakit na finger pushing technique kay Raizo, na nagiging sanhi ng pamimilipit ng lalaki sa sakit. Ang kanyang pinakahuling pagsubok ay ang makaligtas sa gabi ng walang tulong medikal. Sa pagbabalik sa susunod na umaga, nakita siya ni Ozuno na handa na para sa pagsasanay sa bagong araw at ipinagmamalaki niya ang estudyante sa paglagpas sa pagsusulit. Sa lalong madaling panahon, si Raizo ay naging pinakatalentadong ninja ng angkan, tinalo ang kalaban na nakapiring at nakagapos ang kanyang mga kamay. Ipinagmamalaki siya ni Kiriko ngunit sa kabilang banda, nadismaya sa paraan ng pamumuhay ng mga Ozuno. Madalas niyang binabalewala ang maliliit na alituntunin ng angkan at binabalaan siya ni Raizo. Natatakot siya na kapag nalaman ito ng pinuno ay agawin niya ang puso nito ngunit sinabi ni Kiriko na ang puso niya ay kay Raizo kaya hinding-hindi ito mananakaw. Sa isang sesyon ng pagsasanay, hinihiling sa kanya na saktan ang isang kalaban gamit ang isang kutsilyo. Nang hindi magawa ni Kiriko, hiniwa ni Ozuno ang kanyang mukha at itinapon siya sa isang hawla. Si Raizo ay lumabas upang puntahan siya at painumin siya ng tubig. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang maulan na gabi, umakyat si Kiriko sa isang pader upang makatakas at hinikayat si Raizo na sumama sa kanya. Ngunit pinili niyang manatili, gustong manatiling tapat sa angkan dahil ito lang ang kanyang nakilala. Sa kalaunan, nahuli si Kiriko at nakatakdang patayin. Sinaksak siya ni Senior Takeshi sa puso sa harap ng lahat.
Isang bahagi ni Raizo ang namatay sa araw na iyon ngunit nagpasya pa rin siyang manatiling tapat sa angkan. Sa sumunod na eksena, ilang taon na ang nakalipas, sa Berlin Europol headquarters, isang forensic researcher na si Mika ang nakahanap ng ebidensya tungkol sa pagkaka-exist ng clan. Hindi niya alam kung gaano kapanganib ang piraso ng impormasyon, dinala niya ito sa kanyang senior sa trabaho, si Maslow. Tumanggi siyang maniwala na mayroong isang lihim na organisasyon ng ninja na ang mga elite lamang ang nakakaalam. Ngunit ipinakita sa kanya ni Mika ang mga ulat na nagpapatunay sa koneksyon sa pagitan ng daloy ng pera mula sa mga pinuno ng mundo at ang pagkamatay ng maraming kilalang tao. Si Maslow, na interesado na ngayon, ay nagpasya na maghukay ng higit pa sa usapin. Sa kalaunan, nalaman nila na ang isang mataas na ranggo na ahente ng KGB na si Sabatin ay gumawa ng katulad na mga ulat sa nakaraan. Ngunit nang magsimulang makilala ang kanyang trabaho, sinipa siya sa kanyang posisyon dahil sa pagiging delusional at kalaunan ay pinatay. Pagkatapos, makikita natin na si Raizo ay nasa lungsod din ng Berlin, nakatira sa isang pangit na apartment para sa isang espesyal na gawain. Nagsasanay siya tuwing umaga sa isang bloke ng mga pako tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang master. Isang araw, pumunta siya sa lokal na laundry shop at nakasalubong niya ang isang babae. Siya ay tila pala kaibigan ngunit agad siya nitong nakilala bilang isang ninja. Naglaban silang dalawa sa isa't isa at nagpakasawa sa isang mahigpit na laban. Ilang sandali pa, makikita natin ang dugong tumutulo mula sa washing machine at umiikot ang katawan ng babae sa loob nito. Samantala, iniimbestigahan ni Mika ang isang hakbang at pinuntahan ang asawa ng dating ahente na pinatay dahil sa pakikipag-usap tungkol sa mga angkan. Inihayag ng babae na ang kanyang asawa ay isang malakas na matapang na lalaki ngunit pagkatapos ng iskandalo, nagbago ang lahat. Siya ay naging napakaduwag na ang bawat pinto at bintana ay may hindi bababa sa 2 kondado, at bawat sulok ng bahay ay maliwanag. Wala siyang iniwang puwang para sa anino kaya walang mapagtataguan ang mga ninja. Gayunpaman, isang gabi, namatay ang mga ilaw at siya ay pinatay. Nang gabing iyon, maingat na umuwi si Mika ngunit nalaman niyang nawala ng kuryente sa buong block. Gayunpaman, pumasok siya sa kanyang madilim na apartment ngunit pagkatapos ay inatake ng isang ninja. Nakakagulat na, isa pang ninja ang nagligtas sa kanyang buhay at pumatay sa mga assassin. Siya ay walang iba kundi si Raizo. Ang isa pang flashback ay nagpapakita sa atin ng nasa hustong gulang na si Raizo sa kanyang misyon na kumpletuhin ang kanyang unang pagpatay. Inilabas niya ang lahat ng kanyang pagkagalit at brutal na pinatay ang target. Pagkatapos ng misyon, pumunta siya sa rooftop para makipagkita sa iba pang angkan. Sinabi ni Lord Ozuno na ipinagmamalaki niya si Raizo at tinawag siya para lumapit. Sa kanyang pagtataka, inatake siya ni Raizo gamit ang Kyokatsu Shoge na tumama sa kanyang mukha at isang mata. Inatake siya ng kanyang kapwa ninja at itinulak siya pabagsak ng gusali matapos siyang saktan ng husto, ngunit nakaligtas si Raizo sa pagkahulog sa pamamagitan ng paglapag sa tubig. Pagkatapos, kahit na siya ay nakabawi, siya ay nagtatrabaho laban sa angkan, na namagitan sa lahat ng mga pagtatangka ng pagpatay ni Ozuno. Iniligtas niya ang buhay ni Mika sa parehong dahilan. Nagmamaneho sila papunta sa isang hotel at nagpalit ng damit dahil gumagamit ang mga ninja ng espesyal na pamamaraan ng pang-amoy para subaybayan sila. Kasunod nito, tinawagan niya si Maslow at sinabing kasama niya si Raizo, utos para sa kanyang sariling buhay. Kaya naman, nang magkita ang tatlo upang pag-usapan ang susunod na hakbang sa plano, si Raizo ay napaligiran ng mga pulis at inaresto. Dinala siya sa isang taguan at ikinadina sa isang nag-iisang bilangguan. Nalaman ni Mika na inaresto siya ni Maslow dahil sa desperasyon. Gayunpaman, ayaw niyang pakawalan si Raizo dahil dito ay magiging pinakaligtas siya sa kulungan. Sa gabi, pumunta si Mika sa kanya at inalok siya ng tubig. Sinamantala ni Raizo ang pagkakataon na ihayag na ang mga assassin ay darating dito anumang segundo. Sinubukan ni Mika na bigyan ng babala si Maslow ngunit huli na ang lahat. Ang mga ilaw ay namatay at ang mga ninja ay lumabas sa mga anino. Kahit na may pinaka-advanced na sandata, ang mga sundalo ay napatunayang mahina laban sa mga mandirigma. Binuksan ni Mika ang mga posas sa mga kamay ni Raizo bago siya patayin. Nilabanan niya ang mga ninja at hiniling kay Mika na tumakas dahil hindi niya mailigtas silang dalawa. Si Raizo ang pinakamahusay na mag-aaral na mayroon ang angkan ng Ozuno, gayunpaman, mahirap para sa kanya na labanan ang isang hukbo ng mga ninja. Sa huli, sila ni Takeshi ay napunta sa kalsada. Kinuha ni Takeshi ang kanyang espada para wakasan ang buhay ni Raizo nang tuluyan ngunit dumating si Mika sa tamang oras at sinagasaan siya ng kanyang sasakyan. Dinala niya si Raizo sa isang hotel. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, tumanggi siyang pumunta sa doktor. Umupo siya sa tabi niya, kinakausap ito ng walang malay.
Humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagiging kapaki-pakinabang sa kanya at nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang buhay. Pagkatapos noon, kumuha siya ng tracking device na nagtuturo kay Maslow ng kanilang lokasyon. Ngunit bago dumating ang mga pulis, lumitaw ang mga asasin nang wala sa oras at dinukot si Rizzo. Pagdating ng mga pulis, nakita na lamang nila si Mika na nakaupo sa sofa. Sinabi niya sa kanila na si Rizzo ay dinukot 10 minuto ang nakalipas. Bumalik sa base ng angkan, iniharap si Rizzo kay Lord Ozuno. Binibigyan siya ng lalaki ng huling pagkakataon para humingi ng tawad ngunit tumanggi master ng clan. Pinatayo niya si Rizzo sa parehong posisyon kung saan pinatay si Kiriko. Pagkatapos ay pinarusahan si Rizzo gamit ang finger jabbing technique ng 3 beses. Habang ang karamihan sa mga tao ay mamamatay sa isang sundot lang ng technique, si Rizzo ay nagsuka lang ng dugo. Sa tabi nito, sumuka din siya ng isang tracking device. Bago ito makita ng mga ninja, si Mickey, kasama ang isang buong puwersa ng pulisya ay pumasok sa lugar at nagdulot ng kaguluhan. Maraming ninja ang pinapatay gamit ang mga pampasabog kaya hindi gumagana ang pagtatago sa dilim. Sa sumunod na labanan, maraming tao mula sa magkabilang panig ang napatay. Si Rizzo ay nakaharap ni Takeshi at ng kanyang mga tao. Kahit na ang laban ay hindi patas, napatay niya ang lahat ng mga ninja at hinihintay ang pag-atake ni Takeshi. Pagkatapos ay buong lakas na lumaban ang dalawa at si Rizzo ang nanalo sa huli. Naputol ang mga paa at leeg ni Takeshi. Ngayon, ang tanging taong dapat harapin ni Rizzo ay ang kanyang dating amo na si Ozuno. Natagpuan niya ang matanda sa loob ng isang silid, nakaupo ng mahinahon habang ang mga tao ay namamatay sa labas. Pinatunayan ng master ang kanyang kadalubhasaan sa pamamagitan ng paglaho sa manipis na hangin at paglabas sa anino sa likod ni Rizzo. Sa isang tulak lang, pinalipad niya si Rizzo sa kabilang kwarto. Pagkatapos, pareho silang naglabas ng kanilang mga espada at nakipaglaban sa mabangis na espada. Binibigyan siya ni Ozuno ng isa pang pagkakataon para humingi ng tawad, na sinasabing siya ang ama ni Rizzo. Ngunit tumugon si Rizzo na siya ay walang ama at ang pangalawang pagpatay niya kay Ozuno ay ang kanyang unang hininga sa buhay. Sa sinabing iyon, ang dalawa ay tumalon sa isa't isa ngunit muling nawala si Ozuno. Biglang pumasok si Mika sa kwarto para matulungan si Rizzo. Gayunpaman, muling lumitaw si Ozuno mula sa mga anino at inatake siya ng isang espada sa pagsaksak sa kanyang dibdib. Ang laban ay pumabor sa panig ni Ozuno hanggang sa gawin ni Rizzo ang parehong teknik at hiniwa ang kanyang katawan ng paulit-ulit mula sa mga anino. Sa huli, pinatay siya gamit ang isang espada sa kanyang balikat. Inilabas ni Rizzo si Mika at tinulungan siya ng mga paramedic. Lumalabas na ipinanganak din siya na may puso sa kanang bahagi ng kanyang dibdib na ang ibig sabihin ay mabubuhay siya. Sa huling eksena, tumalon si Rizzo sa dingding ng akademya, gaya ng gusto ni Kiriko sa kanya.